Isang mapagpalang gabi po mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Narito na naman po tayo sa ating Devotion Friday Online. At muli nagagalak ang aking puso na kayong lahat ay makadaupang palad. At sa ating pong pagsisimula ay maghandog muna tayo ng awiting papuri para sa Panginoon. Awitan po natin ang ating Panginoon. Come, Holy Spirit, I need you. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Oh, come with thy own special way. Halina, Espiritu Santo. Yes, Holy Spirit, kinakailangan ka namin. Lakas at sigla ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Come, Holy Spirit, I need you. We invite you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Oh, come with thy own special way. Father God, we worship you, we lift you up, Holy Spirit. Amen. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Ama, ngayong gabi, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa iyong kabutihan at katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Ngayong gabi, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso't kaisipan at ihanda kami sa pakikinig ng iyong mga salita sa aming pag-aaral ngayong gabi sa aming devotion online. I-bless niyo po ang bawat makakapakinig ng iyong mga salita at sa aming pagbubulay-bulay at pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Banal na Espiritu, ngayong gabi. I-bless niyo po ang aming mga churches sa lugar po ng Mexico, Pampanga, maging sa lugar po ng Carmona at Silang, ang aming mga kamanggagawa sa lugar po ng Tarlac, sa Hong Kong, at ang iba pa namin mga kapatiran. Palakasin niyo po sila ngayong gabi. Panginoon, kung wala ang banal mong Espiritu ngayong gabi, wala po kaming magagawa. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. At muli tayong darako at pag-aaral ng kanyang mga salita sa ating Friday Devotion Online. At ating pong pag-aaralan ang talata ng Aklat ng Roma, Kabanatang 8, ang kapitulo po ay 26. Buksan po natin ang ating mga Biblia at ating pong bulayin ngayong gabi ang salita ng ating Panginoon. Makikita po natin sa Aklat ng Roma, chapter 8, sa verse 26. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa NIV version. In certain ways, we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know what to pray for, the Spirit prays for us in a ways that cannot be put into words. Pagpalain ng Diyos ngayong gabi ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sabi po sa Tagalog version, at gayon din naman ang Espiritu'y tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin
ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Pagpalain po ng Diyos ngayong gabi ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, ipinapakita po rito ng salita ng ating Panginoon na ang banal na Espiritu ay palagiang nariyan para tayo tulungan. Lalo tigit kung tayo nanghihina, siya po yung ating kalakasan, siya po yung ating comforter, siya po yung ating mang-aaliw. At ang sabi ng ating teksto, ang banal na Espiritu rin po ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Lalo't kung tayo hindi marunong manalangin at nararapat, ang Espiritu rin ang namamagitan. So the Holy Spirit intercession dahil sa ating mga hibik na hindi natin maisaysay sa ating pong pananalita. Katulad ni Hana, nang siya'y umiyak at nanalangin sa Panginoon, siya po'y nanalangin at umiyak at humihingi, dumadaing at umiiyak sa Panginoon. At meron siya mga hibik na hindi maisaysay sa pamamagitan ng pananalita. At alam natin, nangyarit na ganap, pinakinggan ng Diyos ang panalangin ni Hana at siya'y binigyan ng Panginoon ng anak. Pagpalain ng Diyos ang mga katotohanan ito ngayong gabi. Sa King James Version ay ganito naman po ang translation ng ating teksto. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be altered. Kaya mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Sapagkat dito ay pinapakita na laging nariyan ang banal na Espiritu. At ito po ang ipinangako ng Panginoon na bago umakyat si Jesus sa langit, ang sabi ng Panginoon ay susuguin niya ang banal na Espiritu. Hallelujah! Kaya't napakabuti ng Diyos. Totoo po ng ating Panginoong Yesus ay hindi na natin kapiling ngayon. Ang ating Panginoong Yesus ay nakaupo na sa kanan ng trono ng Diyos. Subalit narito, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu. Kaya mga minamahal, ngayong gabi, nais kong pag-usapan natin ang topic na be still. Yung sinabi ng Panginoon. Maraming uri ng exercises. Meron pong tinatawag na physical exercises. At mayroon din pong spiritual exercises. Kung gusto po nating maarok ang kalooban ng Diyos, we seek guidance from Spirit through prayer. Napakahalaga po na humingi tayo ng gabay at imbitahan natin ang banal na Espiritu upang mangusap siya sa ating mga buhay. Sapagkat sa ating panahon ngayon, kailangan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sapagkat siya ang ating katulong sa panahon ng ating mga kahinaan. Siya rin ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat mga mananampalataya. Ang Espiritu na sinabi ng ating Panginoon na nasa atin ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig kung ano ang niluloob ng ating Panginoon. And according to the word of the Lord, the Spirit of the Lord, also our spirit, testified that you and I, we are the children of God. Amen po ba? Napakalinaw po mga kapatid na sinasabi ng Panginoon, ang Espiritu raw ng Panginoon, kasama ng ating Espiritu, siya po'y nagpapatotoo. He is testifying na ikaw at ako, tayo raw po ay mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron tayong karapatan, meron tayong kapangyarihan na imbitahan na tayo samahan lagi ng kanyang banal na Espiritu. Kung tayo po'y namumuhay ng malinis, kung tayo po'y namumuhay ng matapat at matuwid, lalo pong gumaganda ang relasyon natin sa Espiritu ng ating Diyos.
And the Spirit is able to reveal to us the will of God. Kaya, ang pag-revelation ng Banal na Espiritu ay napakahalaga. Kaya, dapat natin itong maunawaan na sinasabi rin ng Aklat ng Juan, Kabanatang 15, Talatang 5, without the power of the Holy Spirit in our life, we can do nothing. Kung wala raw po ang pagsama ng Banal na Espiritu ng Panginoon sa ating mga buhay, wala raw po tayong magagawa. Yes, indeed. Without the power of the Holy Spirit in our daily life and action, we can do nothing. Kaya, napakahalaga po is God na sa paating pamumuhay bilang mga mananampalataya, lagi po nating hingin at nasain ang pagsama ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hingin po natin na lagi niya tayong samahan, saan man tayo pumaroon, ano man po ang ating mga balakin, ano man ang ating mga plano, ano man ang ating iniisip, hilingin natin ang pagsama at ang pangungusap ng Banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga po na tayo maging sensitive. Be sensitive for the moving of the Holy Spirit in our life. Maging sensitibo po tayo na nangungusap ang Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Dapat po rin nating malaman, ang totoong prayer po o ang totoong panalangin ay hindi po yung hinihingi natin sa Diyos. Hindi po yung gusto po natin. Kundi ang totoong panalangin o ang totoong prayer, ito po yung hindi po yung gusto niyang ibigay sa atin. Amen? Na hindi niya ibibigay kung hindi po natin hinihingi. Kaya alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kapatid, alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Why? Kasi po isa sa katangian ng ating Panginoon, our God is omniscient God. He is the all-knowing God. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos yung needs mo. Alam ng Panginoon yung pangangailangan ng church. Alam ng Panginoon yung plano at balakin mo. Alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Alam ng Diyos yung iniisip mo sa mga oras na ito. Lalo na kung hihingi ka ng gabay at hihingi ka ng pagsama ng Banal na Espiritu at lalo tigit po mga kapatid na siya'y mangusap sa iyong buhay. Kaya napakahalaga po nito, no, mga kapatid, na ang totoong panalangin hindi yung ating hinihingi sa ating Panginoon. Hindi yung gusto nating hingin sa Panginoon, kundi yung gusto niyang ibigay sa atin na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon kung hindi naman natin hinihingi. Kaya we need to ask the Lord, no? Kaya kami po, nananalangin kami sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, i-bless mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng magiging sarili naming lupa na pagtatayuan ng gusali mo, Panginoon. Kayo na rin, Lord, ang mag-provide ng pangangailangan ng pagpapatayo ng iyong gawain. Sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan. To God, nothing is impossible to those who believe on Him. To God, all things are possible. Kaya, mga kapatid, hingin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kung kilala natin ang ating Diyos, we don't ask for things that are against what is natural unless we are asking for miracle. Alam niyo po, madalas ko itong hingin ang himala ng Panginoon. And I always 100% naniniwala ako sa Panginoon ay walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible. Lalo tigit sa mga biglaang pangyayari. Sinasabi ko, Panginoon, gumawa kayo ng himala at pagalingin mo ang taong iyon, gaano man kalayo o milya man ang kanyang distansya. Pag tayo po'y naniwala at sumampalataya sa Banal na Espiritu, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kaya niyang gumawa at kaya niyang makagawa ng makapangyarihang himala sa buhay ng tao. Kaya mga kapatid, yes, we pray through meditation and quiet time. Mahalaga po yung wala tayong ginagawa o iniisip, no? Pag sinabi pong quiet time, wala po tayong ginagawa o iniisip at tahimik lang po tayo sa presensya ng Diyos. Kaya nga po, quiet time.
Hinihintay natin na tayo'y pangusapan o mangusap ang banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya ako po, madalas po ako mag-quiet time. Madalas po ako magbulay-bulay at kinakausap ko ang Panginoon. Praise God. Doon po nire-reveal ng Diyos ang mga gusto niyang ipahiwatig sa atin sa quiet time. Iba po ang daily Bible reading and devotion, katulad nito, through our conversation. Iba po yon. But quiet time is primarily means quiet. Pag sinabi pong quiet time, wala kang kausap, wala kang binabasa, wala kang agenda, walang listahan ng gagawin, mananahimik ka lang. That is a quiet time. Ito po yung tinatawag the moment na ikaw ay nakikipagniig sa Diyos at hinihingi mo ang kaisipan ng Diyos. Hinihingi mo yung wisdom ng Panginoon. Kaya't madalas po sa panahon na kami nananalangin mga pastor, gumagawa ng mensahe ng kapahiyagan, ng kaisipan at revelation ng Diyos, madalas kami nagsusolo at nagbibigay ng mahabang panahon at oras para kami makipagniig sa Diyos. Kaya ito po yung mahalaga. Ulitin ko po, quiet time is primarily means quiet. Amen po ba? Walang kausap, walang binabasa, walang agenda, walang listahan ng gagawin, basta mananahimik ka lang at hihintayin mo ang pangungusap ng Panginoon habang ikaw ay nakikipagniig sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, mayroong space for the Spirit of God to be able to speak to you. This is a secret of a powerful spiritual life. Kaya ang ating paksa, to be still before the Lord and know that He is God. Amen? Be still. Because Jesus said, Amen, I am God. Under control ng Diyos ang buong daigdig. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang 1,000 taon sa Panginoon, sa tao, ay 1 araw lamang sa Panginoon. At ang mundong ito na ating ginagalawan ay tungtungan lamang ng paa ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong manalig sa Panginoon. Hingin natin na mangusap sa ating mga buhay. Patuloy tayong maging sensitive sa pagkilos ng Banal na Espiritu at palagian tayong manalangin. Maglaan tayo ng panahon para tayo makipagniig sa ating Panginoon. Be still, because Jesus said that I am the Lord your God. God bless you everyone. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nais kong manalangin sa mga nais tumanggap kay Kristo. At nais ko rin pong i-announce na meron po tayong gawain sa lugar po ng Carmona. Ang Carmona Church po natin sa pangunguna ni Pastor Danilo Tolosa at Lilibet Tolosa. At ang kanyang mga katuwang si Pastor Angelo Tino at Pastor Daryl Tolosa. Matatagpuan po ang ating church sa Carmona sa lugar po ng Milagrosa. Yan po ay kahalera ng Barangay Hall ng Barangay Milagrosa. Makikita nyo po ron ng The True Vine International Ministry sa second floor. Lalakad lang po kayo from Barangay Hall ay papunta po sa diretso ng Barangay Hall. Lagpas po kayo ng Barangay Hall ng Carmona ay mga 100 meters lang po. Makikita nyo po yung church natin sa lugar ng Carmona. Hanapin nyo po si Pastor Danilo at Lilibet Tolosa. Sa lugar po ng Silang ay meron din po tayong gawain doon tuwing linggo ng hapon sa pangunguna rin po ni Pastor Danilo Tolosa at ni Pastor Angelo Tino at ang mga kamanggagawa at mga alagad sa lugar po ng Carmona. Pagpalain kayo ng Diyos sa lugar ng Carmona. Maging ang gawain po natin sa lugar po ng Mexico, sa lugar po ng Barangay Mexico, Pampanga, Barangay San Rafael, Mexico, Pampanga. Yan po ay papunta ng Bulaong, sa may palengke. Pero dito lamang po tayo sa subdivision ng itong ating gawain doon. Sa panguna po ni Pastor Roldan Gutierrez at Sister Pina, maging ang mga katuwang natin si Pastor Jeff at si Pastor Renan, ay meron po tayong gawain dyan tuwing araw ng linggo sa ganap na 9:30 ng umaga. Dumalo po kayo
Diyan po, ayan, sa may Summerfield Subdivision, along National Road po tayo. Sa gawing kanan, pagpapunta kayo sa lugar ng Bulaong. At sa lugar po ng Tarlac, naroon po si Pastora Rose Otelo sa barangay Tarlac, sa barangay po ng Capas Tarlac, no? Sa bayan ng Capas Tarlac. Yan po ay sa lugar po ng barangay Kutkut. Naroon po Kutkut 2. Naroon po si Pastora Rose Otelo at meron po tayong mga gawain dyan sa panguna ng ating Pastora Rose Otelo. Kaya salamat sa Panginoon at nagagalak ang aking puso na kayo makadaupang palad. Patuloy po tayong magdaos ng ating Friday Devotion Online. Patuloy tayong magkumapit mabuti sa Panginoon. Hilingin natin ang pagsama ng Banal na Espiritu at higit sa lahat, magpakalakas tayo sa Panginoon. Ngayon, kaibigan, marahil nakapanood ka ng aking pangangaral patungkol sa paksang Be Still. Nariyan ang Banal na Espiritu. Handa kanyang tulungan, handa kanyang palakasin, handa kanyang aluwin sa pamagitan ng kalakasan ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kaibigan, nais kong tagapin mo si Kristo, kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Kung nais mo ng katiyakan ng kaligtasan, kung nais mo ng proteksyon at interbensyon ng ating Panginoon, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manalangin, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, isang taong makasalanan. Panginoong Jesus, pinagsisisihan ko na pong lahat ang aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko na, Panginoon, ang aking puso. Tinatanggap na kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. At simula sa gabing ito, Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami po salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa libreng kaligtasan ng aking kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. At marami kayo sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Nais kitang ipanalangin, Panginoon. I-bless niyo po ang tumanggap sa iyo, nagsisi ng kasalanan, at tinanggap kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Bigyan mo siya ng patuloy na pagkauhaw sa iyong mga salita at hanapin niya ang gawain mo, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at binabati ko po ang ating mga kapatiran sa lugar ng Taiwan, ang mga kapatid natin doon, Sister Vivian Sotelo, Sister Michelle Sotelo, at ang Lin family, Sister Linda, at si Brother Sen, ang aking kaibigang Taiwanese sa lugar ng Taiwan. At maging si Sister Grace, no? Dokalan, ay magpakalakas kayo diyan sa Panginoon. At patuloy kayong makapanood ng ating devotion at Sunday service tuwing araw ng linggo. At maging ating mga prayer partners po abroad, ang ating gawain sa Hong Kong, i-bless kayo ng Diyos sa mga kapatid natin doon, ingatan kayo ng Panginoon. At ang ating mga kapatiran doon, Sister Rochelle, at ang iba pang mga kapatid sa lugar ng Hong Kong, binabati ko kayo, magpakalakas at patuloy na manghawak sa pangako ng Diyos. Maging ang ating mga prayer partners sa lugar ng UAE Dubai, ang Pastora Annalisa at Pastor Jean. Magandang gabi po dyan sa inyo sa UAE Dubai. At ang ating mga kapatid sa Italy, ang mga anak ng Nanay Linda, magpalakas kayo sa Panginoon. Binabati ko rin ng isang mapagpalang gabi, Sister Neng Pamilara sa lugar ng Muntinlupa, si Paul, at maging ang pamilya ni Janelle, si Janelle Pamilara sa lugar ng Alabang. At maraming salamat sa Panginoon. At mga kapatid natin sa lugar po ng Angeles, ang kapatid na Johanna Kapili, pagpalain ka ng Diyos sa iyong karawan kahapon. Ako'y naniniwala na ikaw ay masaya at magpakalakas kang mabuti sa Panginoon. At maraming pong salamat. Sa darating pong linggo ay 20 taon na ng ating inang iglesia dito sa bayan ng San Jose. Bagamat hindi tayo nakapagdaos ng ating Harvesters Homecoming, ipanalangin nyo kami sapagkat kami magpapasalamat sa Diyos sa darating na linggo sa 25 sa buwan ng October, ang ating 20 taong anibersaryo. Bagamat wala po tayong selebrasyon na gathering, sapagkat kami po ay naka-MGCQ, ay magpapasalamat kami at magbabalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Maraming pong salamat. I-bless kayo ng Diyos ang ating mga kapatiran sa lugar ng San Roque 1, ang mga mananampalataya sa bayan ng San Jose. Panalangin natin ang ating bansa, ang ating bayan, ang buong mundo na tayo hawakan at bigyan ng proteksyon ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. I-bless kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Magandang gabi po at tayong lahat. Pastor Roldan, Cherpina, magpalakas kayo sa Panginoon. Namimiss ko na kayo riyan.
Subalit, lagi ko kayong sinasama sa panalangin at ako'y naniniwala kayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. God bless everyone. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Oh, come with thy own special way. Yes, come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and thy power. Oh, come with thy own special way. Binabati ko rin ang aking anak na si Blessed sa lugar ng Makati. Ingatan ka at magpakalakas ka sa Panginoon. Ingatan ka ng Panginoon. At yung anak kong bunso na maganda, si Grace, i-bless ka rin ng ating aking may bahay. Magandang gabi. At ipinapanalangin ko si Tatay Punching, bigyan siya ng kompletong kagalingan ng ating Panginoon. God bless everyone. Magpakalakas. Be still, because Jesus said, I am the Lord your God. God bless everyone. Good night, everyone. God bless.